Ang pagdadalaga at pagbibinata o puberty stage, ang pinaka-challenging na stage na pinagdaraanan nating mga magulang at pati na rin ng ating mga anak. Kaya naman sa stage na ito ay dapat na mas higit natin silang gabayan dahil sa isang iglap ay maaaring magbago ang kanilang buhay o baka hindi natin sila makasama habang buhay. Gaya na lang sa mga teenagers na tatalakayin ko sa true crime story ngayon. Si Michelle Yvette o Missy Avila, 17 years old na mangyari ang krimen, ay ipinanganak sa Arleta, California. Siya ay nag-aral sa San Fernando High School. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, si Missy ay mabait, palakaibigan at napakaganda, kaya naman sikat ito sa kanilang paaralan. Matalik nitong kaibigan ang kababata nitong si Karen Severson. Sila ay magkaibigan na mula pa noong 8 taong gulang pa lamang sila. Nawala ang closeness nila nang nagsimula ng mainggit si Karen kay Missy dahil sa kasikatan nito. Lalo pa itong nagalit kay Missy nang naging popular ito sa mga kalalakihan at hindi na masyadong sumasama sa kanya. Noong nasa junior year sila, nakipagrelasyon si Missy kay Randy. Subalit matapos ang isang buwan ay nakipag-break ito sa binata dahil sa ang hilig nitong makipag-party. Sinalo naman ni Karen si Randy at sila ay nag-live-in. Sa isang party ay nakita ni Karen na pinipilit ni Randy na umupo sa kanyang kandungan si Missy. Subalit sinabihan ito ni Missy na wala siyang planong makipagbalikan sa ex-boyfriend. Sinabihan din ito si Karen na makipag-break kay Randy dahil sa hindi ito mabuting karelasyon. Dito lalong nagalit si Karen kay Missy, kaya naman tumigil na ito makipag-usap sa dating kaibigan. Sinira rin ito ang magandang reputasyon ni Missy sa pamamagitan ng pagkakalat ng tsismis na sumisiping si Missy sa mga kalalakihan na may mga karelasyon na. Kumalat ang tsismis at pinaniwalaan naman ng mga mag-aaral sa San Fernando High School. Kaya naman naging target na siya ng mean girls, lalo na ang mga nobya na mga napabalitang nakasiping ni Missy. 10 araw bago mangyari ang krimen, ay inambangan si Missy ni Karen at binugbog ito sa isang parke. Ayon sa mga nakakita, ay binantaan pa ni Karen si Missy na sasaksakin ng isang basag na bote. Humantong sa korte ang kaso. 1 linggo bago ang court appearance ni Missy para ibigay ang kanyang testimonya sa pag-atake sa kanya, ay siya namang pagkawala nito. October 1, 1985, tandang-tanda pa ni Irene, ina ni Missy. Nagpaalam si Missy sa kanya na makikipagkita sa mga kaibigan. Nangako ang dalaga na uuwi bago mag-alas 6 ng gabi. Sinundo si Missy ni Laura Doyle, isa ring matalik na kaibigan nito. Hindi nakabalik si Missy sa oras na ipinangako, kaya nag-alala na si Irene. Hindi raw ugali ni Missy na hindi tumupad sa pangako. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag kay Laura na iniwan niya si Missy na kausap ang grupo ng mga kalalakihan habang pumunta siya sa gasoline station. Pagbalik niya ay wala na ito. Dahil dito ay lubhanang nabahala si Irene. October 4, 1985, natagpuan ng mga hikers ang bangkay ni Missy sa Big Tahonga Canyon sa Angeles National Forest. Nasa kaawa-awang kondisyon ang bangkay nito. Kitang-kita na pinahirapan mo na ito bago pinatay. Hindi makapaniwala si Irene sa kalunos-lunos na nangyari sa anak niya. Habang siya ay nagdadalamhati, ay inalalayan siya ni Karen Severson. Nangako si Karen Severson na gagawin niya ang lahat para mampanagot ang mga may sala.
Hindi nagtagal ay tumira si Karen sa bahay nina Missy para samahan sa pagdadalamhati ang pamilya nito. Sabi nga ni Irene, naging sandalan niya si Karen sa oras ng kanyang pighati at tinuring pa niyang anak ito. Nakita niya na lubha rin itong nalungkot sa pagkamatay ng anak niya. Ang totoo niyan ay nakadikit pa sa pader ng kwarto nito ang mga larawan ni Messi at mga newspaper clippings na nagdedetalye ng nangyaring krimen. Nagdala rin ito ng Christmas tree sa puntod ni Messi at binisita rin ang pinangyarihan ng krimen. Hindi lang si Karen ang nagparating ng pakikiramay, maging si Laura Doyle ay pumunta sa burol at libing ni Missy. Sinamahan din si Irene nina Laura at Karen sa police station. Kaya naman laking gulat nila nang lumabas ang testigo na si Eva Chirumbalo noong July 26, 1988 mula sa 3 taon niyang pananahimik. Kasama siya na nangyari ang krimen. Sinabi nito sa mga abogado na sinigawan si Missy nina Karen at Laura na mahalay ito at mga agaw ng boyfriend. Hinawakan ng mga ito si Missy at nilublob ang ulo nito sa tubig. Nang hindi na ito gumagalaw, ay pinatungan ni Karen at Laura na mabigat na kahoy o troso ang katawan ni Missy para patuloy na nakalublob ang ulo nito sa tubig hanggang sa mamatay. Noong March 1990 ay hinatulan sina Severson at Doyle ng second-degree murder at sinentensyahan ng 15 taon sa kulungan. Napagpasyahan ng korte na plinano ang krimen. Nakalaya si Severson noong December 9, 2011 at si Laura Doyle naman ay nakalaya noong December 2012. Nang nakalaya sa kulungan si Severson, ay prinomote nito ang kanyang memoir na nagdedetalye sa nangyaring krimen at ang kanyang mga karanasan sa kulungan. Nakipagdeal pa ito na isapelikula ang kanyang buhay. Hinabla ng pamilya ni Missy ang publisher dahil sa ito ay paglalapastangan sa alaala ng kanilang namatay na anak at naniniwala silang hindi dapat pagkakitaan ng salarin ang nagawa nitong krimen. Dahil dito, ipinasa ang Mrs. Law sa State of California na nag-uutos na kailangang humingi muna ng permiso sa mga pamilya ng mga biktima ang sinuman na magsasapubliko ng gawa ng mga kriminal. May kasabihan na kapag naiinggit, pumikit. Pero sadyang may mga tao talaga na hindi nila makontrol ang kanilang inggit na nagreresulta sa paninirang puri at paggawa ng krimen. Minsan pa nga wala naman tayong ginagawa ay kinaiinggitan pa rin tayo. Ang maaari na lang nating gawin ay maging maingat sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Maraming salamat pong muli sa inyong pagdalaw. Hanggang sa muli. Paalam.